effective ang audience niya, eh syempre, ibibigay niya yung best niya. Pag binigay niya yung best niya, syempre, mas lalong marami tayong mapupulot na learnings from him or from her. Tama? Okay, so hindi ko na patatagalin ang ating speaker for today. Let's all welcome none other than SP Lizelle Zinco! Woo! Ayun o! Grabe o! Yon! So, good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon! Ayan, natakot si Justin, sabi niya. Tatawagin na lang. Yan, so, by the way, ipa-flash lang po yung ano natin, slide. So, before anything else, I'm Lizelle Zinco, one of a AI pioneer po and a San Jose Prime Core leader. Yan. So, ang background ko po, isa po akong college graduate. Okay? So, sa mga napapanood po ito, nandito ako. And sa mga new first-timer or newbies natin, kumbaga, i-share ko po itong new Ascenders Orientation. Kasi, di ba, 5 months pa lang yung company natin. I-share ko sa inyo yung 5 months journey ko dito. Kasi galing kami sa previous company, and kung ano man yung kinita and natutunan ko doon, yun yung, kumbaga yun po yung kung ano ako ngayon. So, i-share ko yun sa inyo, lalo pat may mga baguhan dito, and kumbaga, this is a bird's eye view kung paano nyo din paano kayo magiging successful dito. Kasi, syempre, sabi nga, di ba, mabilis gawin yung isang bagay pag nakaka-relate ka sa tao na mga ginagawa ito. So, yun. Pero before anything else, may questions ako. Ano? Yan. So, new Ascenders Orientation, ito yung question ko. Why Ascendra? Alright. Why Ascendra? Sa dami-dami ng company, pwede namang mag-stay ka. Kung galing ka sa previous company, pwede namang ibang company, di ba? Pero bakit Ascendra? Yan. So, tatanong ako, Mentor Danny, bakit Ascendra? Yung pinili mo. Siyempre, Ascendra, bukod sa napapanahon ngayon, siyempre, andito lahat ng mga magagaling na mga millionaire maker, siyempre. And siyempre, aside sa pagiging pre-pioneering stage ng company, siyempre, dito ko nakikita yung talagang napakagandang future natin lahat. Ayan. Yun, thank you so much, Mentor Danny. Ito naman, isa na lang. Coach Shena. Ayun. So, why Ascendra? Talagang nakita ko yung parang magiging yung innovation mismo ng company natin na dito ko, feeling ko dito ko makukuha yung mga hindi ko nakuha sa previous company natin. The same time, aside doon po, is yung mga may-ari. Kasi yung mga may-ari mismo, kahit bago pa lang yung company natin, yung mga may-ari ng company or founders, sila din mismo is decades na ginagawa yung ganitong industry. So, kumbaga, sobrang ganda na makasabay talaga mismo sa ganitong company. Yun, thank you so much for Shena and Mentor Danny. So, tama lahat ng sinabi po nila. So, ako personally, i-share ko din sa inyo. Ako po kasi, very skeptic na tao. Bago po ako sumali sa previous company, talagang, alam mo yun, ang pera kasi mabilis gawa ng paraan. Kahit super ka sa pera ngayon sa wallet mo, the moment na gusto mong gawin yung isang bagay, maglalabas ka man ng pera na, gagawin mo ng paraan, magagawa mo ng paraan. So that time kasi sa akin, turn to go, turn to not, or stay. Pero nung nakita ko yung Ascendra, yung mga may-ari, sino yung mga founders, hindi na ako nagdalawang isip. So sabi ko, sasabay na ako. Tapos syempre, nakita ko si Mentor Jackie. Si Mentor Jackie is mas malaki pa yung sinacrifice nila kaysa sa di hamak nakatiting na result na nabuo ko doon sa previous company. Kaya sabi ko, kung nakayanan ko mag-create ng results, though hindi pa naman super duper material, pero it creates me who I am today,
ginawa ko na. Kasi sabi ko, kung ano man yung na-create ko na results sa previous company, for sure, madodouble, matitriple, makakwadra, and so much folds dito sa Ascendra International, sa Ascendius Prime. Kasi kung sila Mentor Jockey nga, yan, sinacrifice nila yung 70 to 80 million results nila para sumabay dito sa nakita na vision ng mga founders. Mag-i-inerte pa ba tayo? Sabi ko sa sarili ko, mag-i-inerte pa ba ako? Sabi ko, baka dumating sa point na mag-what if ako. Baka dumating sa point na sabi ko, dapat pala, sumabay na ako. Diba? So, yun yung naging ano ko. Kaya dito, the moment na nandito ka, kasama ka na namin sa previous company, dapat buo yung loob mo. Bakit? Isang tulog na lang, January 2026. So, yun siya. Natanong ko lang para at least magpare-pareho tayo ng reason bakit mo pinili yung Ascendra. Okay? And, eto. Bakit Ascendra? Diretso na. Wait. Yan. So, why Ascendra International? Kasi, ito po yung pinaka-reason. Sabi ko nga kanina, I am very skeptic na tao. Hindi ako basta-basta sumusugod sa isang bagay, sa isang situation na hindi ko alam. Kaya may mga instances, mag-iisip muna ako paulit-ulit bago ko gawin yung isang bagay. Kasi doon ako mas nakakampante. Doon ako mas alam ko yung gagawin ko kapag pinag-isipan ko muna or nag-pause muna ako. Kasi yung iba baga, may napapansin kayo yung tao baga, pag sinabayan mo, ay wala na, okay po, copy po. Ako parang nag-iisip ako. So yun kasi siya. Though ini-improve ko kasi it takes so much time, but doon ako comfortable. Okay? So ito yung binasehan ko. Okay? So bakit Ascendra? Kasi we are not just a MLM company. Okay? We are a solution company. Kaya sa mga newbie po dito, ito po tatandaan natin. We are a solution company. Magpo-prospecting ka, mag-inviting, magdadirecting, parating mong alalahanin, we are a solution company. Kung we are a solution company, dapat solution po tayo sa lahat ng mga business partners natin, sa lahat ng taong nagtitiwala at naniniwala sa atin. Parati po natin isipin, solusyon, hindi konsumisyon. Di ba? Parati lang, as in, sabi ko nga kay Mentor Team kahapon, sabi ko, grabe, it's been 5 months. Pero thanks God kasi hindi pa ganun na, kumbaga papunta pa lang sa massive results, yung results ko dito. Pero thankful ako kasi mas naintindihan ko to. There's a lot of ways na gusto mong umalagwa agad-agad yung results mo, mag-shortcut, pero parati ko lang tong kaya ako pala pinili yung Ascendra kasi solution company to. So dapat maging solution ako sa napakaraming tao, lalong-lalo na yung mga nagtitiwala sa atin. Tama? Ito po yung parati nating alalahanin, solution. Okay? We have a concrete and reliable strategy for building, growing, and sustaining of members or network. So, ito, kumbaga we are thankful kasi nandito tayo sa Ascendius Prime. Kung nakikita niyo po, grabe, I am so much grateful kay founding partner natin, FP, Jackie Concepcion. Kasi imagine that, sa previous company po, kasi nagtotalk na din po ako doon, yung mga mentors, yung mga that time, wala sila. Kasi that time, hindi naman sa pagko-compare, para may idea lang, bakit ko ito pinili. Kasi nakikita ko yung, yung presence, yung showing up. Kasi that time, pag halimbawa, nabigyan ako ng task, magtitraining ako dito sa office, ako lang, yung host ko, tas yung mga audience, walang mentors, walang Imagine niyo kung gaano tayo binavalue ng community natin, gaano tayo binavalue ng Mentor Jockey. Imagine, pwede naman siyang mag-focus sa ibang lines niya, pero nandito siya, i-check niya kung paano ako mas mag-i-improve pa na gumaling sa pagnanaw, and sinasamahan niya tayo dito. Kaya, ito yung pinaka-appreciated ko dito kasi hindi lang po yung company natin yung merong concrete and reliable strategy mismong Ascendius Prime. Diba? Kasi nga, diba, ang layo ng head office, kung iaasa natin doon lahat, matagal pa. Pero since nga nag-step up po yung FP natin, yung mga core leaders natin, meron tayo nito. Okay po, sana ma-appreciate po natin yan.
Okay? Yan. So, number 2, we have a clear system. Kung mapapansin nyo po, we have a, kumbaga, guidelines na every Monday, meron tayong online events. Every Monday, every Tuesday, meron tayo dito new Ascenders orientation. And every Wednesday, it's either Closer's Edge or Now. Yan, kagaya po nito sa mga manpower natin sa labas. And of course, hinahayaan po ni Mentor Jackie na magkaroon ng kanya-kanyang nag-echo po. Yan, hinahayaan po na mag-create din yung mga sub-team. So sa Thursday and Friday and Saturday, buong naman. Kumbaga, yun yung na-appreciate ko kasi with the system, kasi wala namang perfect dito sa mundo. Tama, pero na-appreciate ko yung ganun. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ito yung nagustuhan ko dito sa community na meron tayo sa company natin. Okay po? And of course, we have a structured learning, yan, which is itong mga ganitong training, yung mga tinuturo sa amin ni Mentor Jackie, yung mga trainings, yung mga content ng trainings, yung kung ano yung binabagsak, yun yung na-appreciate ko kasi even kami, napupush din kami mag-aral kasi nakikita namin kay Mentor Jackie na kada training niya dito, kasi di ba, ako, ang experience ko lang naman dito is mga nasa 3 years to 4 years pa lang. Kumbaga hilang pa ako, nasa elementary grade pa lang ako sa ganitong industriya. Pero siya, nasa 20 years and counting na dito sa industriya nito, pero nakikita ko nag-aaral pa din siya. Kaya na-appreciate ko, hindi lang yung buong company, but because, na-appreciate ko, hindi lang yung company itself, na-appreciate ko pati yung community na kinikreate po natin, which is yung Ascensions Pride. Kaya the moment na nandito ka, huwag mong titingnan yung mga wala dito. Okay, titingnan mo, dala mo yung sarili mo dito. Nandito ka right now. Kasi, kumbaga ako, sasabihin ko po sa inyo, oo, hindi pa naman ako ganun ka successful resultado and monetary value. Pero thankful ako kasi baka kung hindi ko to pinili ganitong industriya, hindi ko alam kung saan ako right now. Tama? Kasi sa panahon ngayon, alam niyo po ba, kahit gaano ka katalino, cum laude ka man, summa cum laude ka, pagka wala kang koneksyon sa politics, wala kang kakilala, di ba? Wala. Useless yan lahat. Tama. Kaya thankful ako sa community, thankful ako sa lahat na nandito right now. Kasi the moment na pakinggan mo, okay, and na-apply din po natin, for sure, massive results yung i-create natin starting this month. Okay? So right now, itong new Ascenders orientation na i-discuss ko right now sa inyo, ito yung previous experience ko and dito sa Ascendra, 5 months experience ko dito. So, kumbaga, this is my humble beginning and I am looking forward sa massive results ko din. And mas maganda, sabayan niyo ako. Yes. Kasi, di ba, sabi nga, di ba, bakit mo pa antayin mag-2026 kung right now gagawin na natin? Di ba? Kung nakinig po kayo sa training ni Mentor Josie Klim, yung CSO natin, last, November 30, doon niya nilatag lahat. And excited ako, sabi ko, 5 months pa lang. Iba yung process na binubuo sa grupo na ko. Kasi that time, nung nasa training na yon, nasa Naga ako. Kasama ko yung mga leaders ko doon. Sabi ko, 5 months pa lang. Hindi pa nga ito nakakalahat sa warm-up. So sabi ko, I'm doing it right. And thankful ako kasi even nandun pa din si Mentor Jackie, nag-chat pa din siya, nag-share pa din siya ng Liz, ito yung gagawin mo. I-connect mo ganito, ganyan. Buti na lang mentor, yung leader ko, yun yung leader ng senior citizen. Siya ang tagahawak ng payout. Yun siya. So sabi ko, ako doon, kasi ang dami nila. Pag matatanda pala, malilikot. Ang dami nila. So sabi ko, mas gagalingan ko pa. Mas bibilisan ko yung results kasi ang dami palang mga tao na hindi pa to alam. Kaya right now, nandito ka, baguhan ka pa lang, mas maganda sabayan mo kami. Okay? So, ito siya. Una, na-workout natin dito yung attitude. Ito po, sabihin ko po sa inyo, talagang, ang background ko po, di ba kasi kwento ko kanina, I am a college graduate. Sa school, magaling ako, kasi, mahirap ka na, di mo pa gagalingan, parang ang naman nun. So, anak mo ako ng magsasaka, tapos,
working student ako. I am the most outstanding graduate in the field of business. So, yun po yung kasi yung history kasi niyan, yung best friend ko, yun yung thesis partner ko. Ayaw niyang mag-board exam sa accounting. Sabi niya sa akin, i-delay daw namin yung thesis namin para hindi kami maging cum laude. Kasi sa Divine, hindi ina-apply na yung maging cum laude. Like, ikaw mismo yung i-acknowledge ng school. So yun, sabi ko, sige, wala naman yun sa akin. Kasi nga, ito na yung gagawin ko. So pinakinggan ko siya. So that time, yan yung naging ticket ko kila mama para gawin ko to after graduation. Okay? Pero bago ko ito gawin, na ganitong industriya, rejection, doubt, nandun na lahat. Yung fear, that time, di ba, pagbaguhan ka pa lang, di ba, nung nag-pay-in ka, di ba, so much yung excitement sa katawan. Tapos yung gagawin mo ng paraan, ang daming nagne-negative sa'yo. Di ba, excited ka, gagawin mo ng paraan, yung mga ate, kuya mo, lalapitan mo, hihingi ka, mama, papa. Ako, ginawa ko yon. Sa lahat, sa mother side, sa father side namin, talagang humingi ako ng tulong. Ang sabi ko nga doon, sabi ko, magbabayad lang ako ng rent sa dorm. Pero lahat sila, walang nagpahiram sa akin. Yan yun, walang nagpahiram sa akin. And yun yun na point na talagang ginalingan ko. Kasi sabi ko, darating sa point na mauulit ulit, nahihingi ako ng pabor sa mga kamag-anak ko. Ang sakit pala na kahit yung mga kamag-anak natin, sila mismo yung ayaw tumulong. Tama? Ganon siya. Doon ko naranasan yung sabi ni Mentor Team, alam mo, Liz, marireject ka dito. Di ba pag sinabihan ka ng mentor mo, parang, ha? Ha? Marireject? Yung parang ganon sabi. Tapos hindi ko man gets yung kasi sa amin, sa school namin, like pag rejected ka, parang, rejected ka, next try ulit, next sa exam, parang bagsak ka, try ulit, ganon, remedial, ganon. So dito, doon ko mas na dito pala sa negosyo natin, talagang mabigat, masakit. Di ba yung hindi mo expected, yung mga taong expected mo na tutulong sa'yo, kasi close kayo, magkamag-anak kayo, sila pa pala yung hindi makakatulong sa'yo. And talagang yung mga tita ko, sinabihan ba naman ako, ang tali-talino mo, pero wag na networking ka, o di sabihan ka makakaan. Siyempre, iyak. Pero thankful ako kasi narinig ko yung mga tao na yon. Narinig ko kasi sabi ko, kung hindi ko pala yan narinig, hindi ko gagalingan. Diba? Kasi yung tao, yung default ng tao, the moment na yung tao is nene-negative ka, ako kasi, kung familiar ka sa sarili nyo, ako kasi negative reinforcement yung effective sa akin. I'm not used to purihin, yung ganon. Nakikringe ako pag sinabi maganda ako, maganda. Tinatanggap lang na ko, magaling. Kasi alam ko sa sarili ko magaling ako. Pag sinabihan akong maganda ako, appreciated ko naman, pero hindi ako two words kasi kilala ko yung sarili ko, maganda ako sa paningin ko, sarili ko na nga sabihan ko maganda, pangit. So, yun, kumbaga, ang pag the moment na itong tao na to, sabihan niya ako ng mga negative, tas hindi yun totoo sa akin, kasi kilala ko yung sarili ko, mas lalong magpupumuglas, mas lalong gagalingan, hindi to prove her or him, just to be better, kasi sabi ko, ang mundo below. Yun, di ba kung nanonood kayo, ng K-drama or what, yung mga sa ngayon nagsusumikap, tapos inaapi, tapos time welcome, nagsumikap siya, tapos naging mayaman na, yung nag-aapi sa kanya, yun na yung, namamalimos, grabe yung nangyari mo. Ganon siya, kaya yun yung imagination ko that time, kasi wala man nagtuturo sa akin eh. Kaya kung pinush to, kasi sa mga pictures sa Facebook ni Mentor Teen, masaya sila. Yung nagbibilog-bilog sila. Kasi nakwento sa akin ni Mentor Teen, kasama na siya sa mga mom ni na Mentor Jackie before. So, gusto ko yun kasi sa school namin, ito lang po yung circle ko. Pero yung circle ko na yan, may mga jowa yan. Kami lang yung best friend ko, wala. To, parang, nagsasama-sama lang kayo pag may exam, tapos mag-aaral sa library. Ganun yung association ko before. Kaya parang sabi ko, gusto ko din na mapadpad sa isang community na maayos yung pinag-uusapan. Kahit nga that time sa ma'am, yung na-appreciate ko kasi mag-share ng learning. Syempre pag estudyante ka, gusto mo yung mga ganon.
So, yun yung sa akin, na-enjoy ko, in-enjoy ko, pero talagang literal na mangyayari sa'yo na yung mga kamag-anak mo, hindi mo talaga sila maaasahan na tanggapin ka agad-agad sa kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi yung mama ko, umiiyak na sa akin. Kasi sabi niya, uy, sabi ni auntie mo, iwan mo na yan, graduate ka na kasi, tama na yun. Ayan. Kasi, di ba, graduation, ginagawa ko na ito bago ako graduate. Ang sabi ng mama ko, umuwi na daw ako, sumama na daw ako sa kanila, iwan ko na daw to. Sabi ng mama ko, hayaan ko na daw yung pinamuhunan ko. Sabihin niyo, ganon lang. Di ba? So, sabi ko kay mama, mauna na kayo sa Masbate, hahabol na lang ako. Tapos nag-message na lang ako na, yung kapatid ko kasi may cellphone, nag-type ako ng message sa kanya, tapos sabi ko sa kanya, basahin mo to kay mama pag uwi nila. Kasi syempre, ayoko naman i-spoil yung moment baga ng parents natin na pag-graduation, masayang-masaya sila. Tapos yun, pinabasa ko yun sa kapatid ko, natanggap na lang nila mama. Kasi, yun yung pangarap ko sa kanila makagraduate. Kasi yun yung pangarap ng parents natin, di ba, makagraduate. Kung nag-aaral ka man ngayon, edi gawin mo kung ano yung gusto mong gawin para sa kanila. Pero sabi ko, ma, this time, graduate na ako. Hayaan niyo muna po ako na gawin to kasi ito yung nakakapagpasaya sa akin at marami akong natutulungan tao. Tapos simula nung hindi na ako pinapatawag nila, mama, umuwi, hindi na ako kinukulit. So, na-surpass ko yun. And even yung mga pinsan ko, yung mga auntie ko na susunduin na sana ako dito, kukunin na ako, prinangka ko na sila. Kasi ang sabi nila, mag-aral na lang daw ako ng College of Law, di ba? Sabi ko dun sa isa kong ante, paano kung mag-aaral? Yung libro, sino yung bibili? Yung ganito, ganyan. Prinangka ko na yung ante ko, ikaw po ba yung gagastos sa kung ano man po or magkano man po yung gagastosin? Hindi man siya nag-oo. Kaya hindi ko siya sinunod. So, sa lahat ng baguhan po dito, meron po kayong may encounter na ganon, na mangingialam sa kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So, kung nandito ka lang din naman, official member ka na, okay? Gawin mo na po ito. Kasi ako, kumbaga sabi ko nga, 5 to 10 years from now, kung 10 years from now, I am only 37 years old. Kung kasi pangarap ko din talaga maging lawyer, sabi ko at least by 37 years old, 47 years old, mayaman na ako. So I can do whatever I want. Diba? Mas gusto ko pa din mag-aral ng college, ng law, may sasakyan. Diba? Yung susunduin ka ng driver mo, hahatidan ka ng pagkain ng katulong. Gusto ko yung ganon. Kasi that time nakikita ko yun sa mga mayayaman na sa Divine kasi working student ako, hinahatidan na college student. So sabi ko, gawin ko muna to. Tama? Kasi hindi naman to habang buhay magdadirecting ako. Siyempre, bibuild ko din ang ibibuild yung leaders ko. Para time will come, after 10 years from now, solid na siya. Matagal na nga yun. Tama? So, yun yung naging mentality ko. Hindi magiging madali. Okay? Siseryosohin ko na kayo. Yung attitude na kailangan mo dito, dapat talagang, success attitude. Kasi the moment na ma-encounter mo yung mga ganon, talagang panghihinaan ka. Pero since nga open yung community natin, nandito yung mga success partner natin, yung founding partners natin, nakikita nyo parati, visible sa group chat, visible dito sa event natin sa office, pwede po kayong lumapit. The moment na ma-encounter nyo yung rejection, fear, and doubt, okay? Huwag nyo lang yung scenario kasi that time, umabot sa point na even sa sarili ko, nag-doubt na ako. Di ba? Darating kasi kayo dyan sa kasukdulan na sinasabi sa story. Pero thankful ako kasi ang parati lang mindset na binibigay nun sa akin ng mentor team, if you are down, go up. Sabi niya, if nafe-feel mong mababa yung energy mo ngayon, di mo alam kung ano yung gagawin, lumapit ka sa mga taong pwedeng makatulong sa'yo. And yun lang yung ginagawa ko that time. Kaya na-lead niya talaga ako. Oo. Tapos ang attitude ko, di ba, matapang talaga ako. Nakikita niyo naman. Sabi ko nga, dati, mabilis ako magalit. Ngayon, mas mabilis na. Yan, pero na-improve dito yung attitude ko. Lahat, yun. Though hindi naman talaga perfect, kasi hindi naman talaga madali. Pero thankful ako kasi yung dating ako, ibang-iba na sa ngayon. Tama? Ganon siya.
So ngayon, ito lang yung tatandaan po natin. Begin with the end in mind. The moment na ginawan mo ng paraan yung puhunan dito, regardless kung magkano man yon, okay? Parati mong iisipin, ano yung end mo dito? Yung end mo ba dito, hindi ka kumita ng malaki? Or yung end mo dito is maging successful ka? Ganun lang din naman yan. Kaya yan yung nilagay ko. Kasi halimbawa, pag nag-enroll ka sa school, di ba yung naiisip mo is graduate ka? Wala man nag-enroll sa school na, ay, mag-drop ako next sem. Di ba? Ganun siya. So dito din sa industry natin, dapat ito po yung mindset natin. Always begin with the end in mind. The moment na may kausap tayo, dapat naisip natin, ay, ito na to. Ito na yung isa sa mga matutulungan ko. Ito na to ay magiging quality leader ko na i-guide ko at ikita din ng malaki. Ganun po siya. Kaya sa mga baguhan na nandito, okay, sa lahat na nandito ngayon, ito po. Okay? Yan. So, I hope nakakasunod. Next. Ay, masyadong mabilis. Yan, ito, belief. Dito naman sa belief, kumbaga, that time kasi nag-start dito sa Ascendra, okay, nung dito sa Ascendra, sabi ko, ito makaka-relate po yung mga sa previous company. Dito talaga, mas naano tong belief ko. Kasi, doon sa previous company, meron na akong moving lines. Meron nang gumagalaw, kahit hindi ako mag-hustle, at least meron na akong kinikita, minimum 5K to 10,000, wala pa akong ginagawa. Buong month. Kikita na ako sa Akinsi, meron na akong kinikita. Kasi, na ako doon, Gold Executive Prime. Yon. So, sabi ko, ano kaya yung meron dito sa Ascendra? Bakit ko siya gagawin? And ito yung, itong mga tao na to. Ito kasi yung mga naabutan ko, and ito yung madalas na pinapanood ko na MDO. Yan, si Mentor Jurgen, si Mentor Joseph Lim. Yan, kilala ko yan. Silang tatlo. Kasi ito sa OBI, ito yung parati kong inaano sa OBI, sa insurance before. Tapos itong dalawa. So nung nakita ko yung mga nangyari, di ba? Na-witness ko ano na yung nangyari sa previous company, ano na yung news, and all that, magkakaroon ng panibagong company, and sila yung magagayo, sila yung may-ari. Hindi na ako nagdalawang isip. Kasi sabi ko, ito lang naman ang mga tao na to yung tumulong sa akin kung ano yung naging nabuo kong result. Nabuo kong result sa previous company. So sabi ko, mag-start from scratch. Pero okay lang yun. Kasi at least, pareho kami ni Mentor Team mag-start. Kasi si Mentor Team, kaklase ko sa previous, kaklase ko siya. Nauna na siya, sumali ako, may sasakyan na siya. Millionaires Club na siya. So sabi ko, kung mag-start ako from scratch, at least pareho kami. Di ba? Pareho kami dito. And sabi ko, nandito naman siya, kasama ko pa din siya sa journey na to. Tapos yung mamay-ari, lalong-lalo na si Sir Joseph Lim. So sabi ko, itong tao na to, kumikita na to ng 3 to 4 million per month. Siyempre, hindi niya naman to i-risk yung results niya sa ganitong industriya, gagawa siya ng panibagong company kung hindi siya sure. So kaya ako nag-decide. And itong mga tao na to, lalong-lalo na yung mga core leaders natin, talagang mataas talaga yung level of belief ko na magiging successful ako dito. Ganun siya. Sana kayo din. Kasi imagine that sa kinadami-dami ng tao na pwedeng nandito right now, ikaw nandito ka. Sa kinadami-dami ng gumagawa ng paraan right now, kahit yung 8-5, ikaw nagawan mo na ng paraan. Sa kinadami-dami na pwede mong puntahan right now, makipag-date, gumala, kung saan-saan, ikaw nandito ka. Tama? Sa kinadami-dami ng place, yan, na pwede kang maupo right now, pwedeng sa duyan ng labas ng bahay nyo, sa sinihan, makipag-billiard, lahat, makipagsugal, pero nandito ka sa office right now. So, yun siya. Dapat with this kind of event, dapat tumataas din yung belief mo. Kasi, imagine that, meron na tayong office. 5 months ago, wala pa po ito. Kaya thankful ako kasi lahat ng sinabi ng mga founders natin, talagang nangyayari na. May subscription na tayo. Di ba? Nakapag-travel na, nakakapag-encash na, lahat-lahat. Ngayon, inaantay na lang natin na maging up yung pag-withdraw sa ATM. Kaya the moment na nandito ka na right now sa community natin, mas galingan na natin. Okay? Mas sabay-sabay na tayo. Okay? Sabi nga dyan, we are what we believe we are.
kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung mangyayari sa'yo. Ngayon, kung maniniwala ka lang din naman, paniwalaan mo na magiging successful tayo dito. Di ba? So, yun siya. Okay? Regardless kung ano yung situation mo right now, financially, mentally, emotionally, lahat na spiritually, ano ba yung status mo right now, the moment na naniniwala ka na magbabago yung buhay mo dito, magbabago at magbabago yung buhay mo. Tama? Ganun po siya. Kasi yung mga tao na yan, may nakita po yan, ibang level yung nakita nilang vision para sa atin. Kaya mas maganda, ngayon pa lang, seryosohin na po natin. Okay? Ganun po siya. So, yun, nakakaano lang kasi imagine niyo, ikwento ko lang po, yung June 30 po kasi yan, yung soft launching. Ang pangalan pa dyan na, magpipicture kasi sa team ni Mentor Jackie, ang pinangalan pa dyan, JC Empire, kasi hindi pa naiisip nila yung Ascendius Prime. Yun. Tapos, yan, ngayon pa lang kami, yan, si Mentor Jackie, si Mentor Julian, si Aptin, tas ako. Tapos si Coach Van pa lang, yun dyan sa picture. Yun yung kasama kasi dun sa soft launching. Pero tingnan nyo naman, ang dami na natin. Tama? Kasi nangyari yan dahil sa isang tao lang na naniwala. Which is si Mentor Jackie. And the moment na naniwala siya dito, nagtiwala na tayong lahat. Ngayon, ang gagawin na lang natin, maniniwala na lang tayo and gagawin syempre natin yung best natin para kung ano yung goal natin na makuha dito, makuha din agad natin. Okay? Parati lang nating alalahanin yung solution, ha? Yes. Solusyon, hindi konsolusyon. Okay? Ganun siya. So, yun, I hope na kakasunod. And of course, ito siya. Ito, kumbaga, sa usapang commitment, actually, kumbaga, hindi ko ma-check kung gaano kataas yung level of commitment ko. Pero, nakadepende kasi ako sa mga tao na kasama ko. Okay? Kasi, syempre, baguhan pa lang naman ako dito sa community na meron tayo. So, ang masishare ko dito, kasi, nakikita ko yung galaw nila, yung kakastart pa lang yung company, ganito na yung nakikita nila, in all that. Kaya sabi ko, magkukumit ako. Kaya sabi ko, 27 years old pa lang naman ako. Okay? Kung mas bata ka pa po sa akin right now, you are 21, 20, dapat mas mag-commit ka na po. Yes. Tama? Kasi, sabi ko, Mentor Danny, nasa 5'2". Mentor Danny. 27 ka na, buti na, 26 pa lang ako. Yun, kaya sabi ko, ang mga tao na to, grabe yung gigil nila, grabe yung Kumbaga sabi ko, sino ba naman ako? Single ako. Wala pa naman akong anak. Kumbaga sabi ko, the moment na seryosohin ko to, ang unang magbe-benefit, ako. Di ba? So sabi ko, wala sabi ko, i-go-go ko na, and nandito naman sila. Kasi syempre, pag bago ka sa isang situation, sa bagong company, sa bagong situation sa buhay mo, di ba, hindi talaga mawawala yung takot. Tama? Hindi mawawala yung takot. Parati ko lang sabi ko, nandyan naman si Mentor Team. Hanggat nandyan si Mentor Team, pareho naman kami ng edad, pareho naman kami ng level of education kasi magkaklase kami. Sabi ko, wala, i-go-go ko na to. Tama? I-go-go ko na to kasi sabi ko, wala akong alam na, actually, totoo, wala talaga akong alam aside dito. I mean, may alam ako when it comes sa studies, sa accounting namin. But, hindi ko nakikita yung sarili ko na, magawa ng something. Kasi ito na talaga yung ginagawa ko. So, doon ko nakikita na sabi ko, itong mga tao na to, kahit may mga sakit, ang daming inaalala sa buhay, ganun pa din sila mag-express ng commitment nila, yung mag-show up. Diba? Kasi may mga instances, alam mo ba, bago umalis ng hub, yung iba, pero, kumbaga, ang pinaka nagustuhan ko lang dito sa community na binubuo natin, talagang yung level of commitment na ibibigay pa din yung excellence or quality effort para matulungan yung maraming tao. Ngayon, kung hindi mo yun na-appreciate, ay bulag ka. Kumbaga, alam mo yun, yung hindi ko mag-gets minsan, pero, hindi kasi yan sa monetary or material thing nasusukat. The moment na nandyan yung mga tao na parating mong kasama, okay? Nandyan yung mga tao, yung presence nila. Kasi ito, ang babaw lang kasi yung ang babaw ng kiliti ko,
ang babaw ng ano ko, kaya ganun ako mag-commit. Every time na nakikita ko yung mga tao na nilook forward ko yung result nila, nandyan ako. Kaya di ba, imagine mo, di ba, galawang ano. So, yun. Ito lang, commitment is what transforms a promise into reality. Okay? So, dito po, masusukat natin right now sa commitment. O, di ba? Last time, iba-iba yung kasama mo dito sa silid na to. Okay? Last time, wala ka dito. Di ba? Ngayon, nandito ka na. So, last time, may iba kang kasama. Kasama mo sila last time, ngayon hindi mo nakasama. Ngayon, tumataas yung commitment mo kasi kahit wala sila, nandito ka pa din. And syempre, di ba, kung gusto po natin magbago yung buhay natin, and makuha natin yung mga gusto natin, dapat yung level of commitment natin, ano nga yun? Do whatever it takes. Okay po? Kasi, kumbaga, sabi nga, di ba, ang dami-dami namang reason. Ang daming reason na pwedeng mag-brought out. Okay? Pero mas piliin mong mag-commit sa kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Tama? Kasi, yung reason, talagang pwede mag-invento eh. Tama? Pwede yan. Kakonte-konte, ganito. Kakonte-konte, ganyan. Pero, the moment na i-submit mo yung sarili mo, i-commit mo yung sarili mo, meron at meron. Ito, share ko lang po sa inyo. 5 months, these 5 months of Ascendra, sa previous company kasi, timplado ko na kasi nag 3 years din ako doon. Kumbaga, meron akong consistent na income doon na kahit papitiks-pitiks lang, buhay ako kasi syempre single, wala naman akong ibang inaano. Pero thankful ako dito sa Ascendra kasi kahit nagsisimula pa lang ako dito, binubuo ko pa lang yung empire na gusto ko. Nakaano ako ngayon inaano ko yung sa mga lines ko, more on field, more on expansion. Pero thankful ako kasi nandun pa din, like binibless ako, nakakakain ako, like ako sa core namin, blessings, energy share. Thankful ako kasi sabi ko, hindi ako pinapabayaan ng community, ng company, kasi every time na kumita ako, syempre nai-encash ko. And yung mga, yung providence na sinasabi, doon ko masasabi na na doon din, connected din yun sa commitment na binibigay ko dito. Yun. Sabi nga ni Mentor Team, focus ka lang, Liz, sa kung ano yung ginagawa mo ngayon sa process. Kasi yung blessing, yung ginagawa mo ngayon, hindi man agad-agad mo yan mapifeel in material thing, pero ibibigay yan sa'yo in other way of blessing, hindi lang sa'yo, pati sa buong linya, and sa family mo. So yun yung nasabi ko, oo nga the moment na mag 100% committed ka lang. Okay? Committed sa kung ano yung gusto mong mangyari. Tama? Kaya right now, try mo, ride on, di ba? Galingan mo din, galingan mo lang. Tama? Kasi sabi nga, di ba, hindi naman ura-urada yung success. Kung gusto mo ng ura-uradong success, ura-urada din mawawala. Yun talaga yung pinaka-sure. Yun. So, sinishare ko na po ito sa inyo yung story ko kasi ito yung sa previous company na na-improve ko na right now. That time kasi, sinabihan ako ni Mentor Team na dapat ito yung level of commitment mo. Dapat ganito ka. Hindi yung try ko lang up. Kausapin mo na yung mga kakilala mo. Try ko lang up. Tapos sige ko lang oo. Hindi ko naman ginagawa. Hanggang sa tumagal yung result ko. Kaya right now, sinashare ko sa inyo na hindi nyo, kumbaga 100% na, nagkakausap ka na right now, binibigay mo naman yung best na alam mo, yung level of effort na binibigay mo, hands-on, talagang committed ka, huwag ka mag-alala, okay? Kasi si Lord, hindi yan bias, ibibigay yan sa'yo. Kasi yung default naman yan, baka sasabihin mo, grabe, for 100% na din yung commitment na binibigay ko eh, pero bakit wala pa din? Mamaya i-share ko sa inyo. Bakit wala pa din ganito, ganyan? Focus ka lang sa level of commitment. Okay po? Focus ka lang doon. Give your best kung ano yung dapat po natin gawin. Tulungan yung mga downlines. Tulungan yung kailangan tulungan. Gawin yung best natin. Gawin yung task natin. Doon muna tayo mag-focus. Okay? Kaya sa mga baguhan na nandito, kung ano po yung pinagpagawa sa inyo ng success partner nyo, doon na muna kayo mag-focus. Okay? Huwag na munang makulit. Yun. Huwag na mo nang, sa kanila.
saka ko na seryosohin. Ganun siya. Kumbaga, ang mga mentors kasi natin, kumbaga, teacher natin. Ang pinapagawa nila sa atin is nagawa na nila. Kumbaga, makinig na tayo para at least mabilis natin makuha yung gusto natin. Ako that time, pasaway. Ayun, di ba? Kaya, magpasaway din kayo. Yan, masaway ako kasi, syempre, magkakilala kami ni Mentor Team as classmate. Kumbaga, nandun pa din yung ng tao na, ay, saka na lang. Ay, alam ko na yan, mga ganon. So, yun siya. Kaya mas maganda, bago matapos po yung taon na 2025, magbago po tayong lahat, mas mag-improve po tayo, and mas maganda, part po tayo ng solusyon, mas makatulong. Okay? So, hindi perfect, pero mas maganda at least mag-improve po. Okay? Yan. So, next po, itong desire. So, yung desire, talagang sabi ko, nandyan naman yung community, nandyan na lahat, yung mentor. Pero sabi ko, dapat mas malalim pa yung kagustuhan ko na may mangyari na results dito sa akin. Kasi nga, syempre bago yung company, pitiks, saka na lang, pag okay na ang lahat. So, yun. Pero, thankful ako kasi nga, dun sa community na kinabibilangan natin dito sa Ascensius Prime, talagang pinapalibutan tayo ng mga eager, willing to learn, talagang masisipag. Kaya sabi ko, at least, i-go ko na. Gawin ko na din yung best ko. Tama? Sabi nga dyan, desire is the starting point of all achievement. Gustuin mo lang. Diba? Yung obsess sa success, yan siya. Kumbaga, hindi ko pa ngayon hindi ko nga alam kung paano ma-obsess or what. Pero, as in, the moment kasi na nakikita kong may naniniwala sa akin. Yan, may downline ka na panibago. Tapos may nagpatulong sa'yo. Alam mo, may nag-approach sa'yo na, ay coach, pwede po patulong naman sa ganito, ganyan. Doon ako na-ignite ako na tumataas yung burning desire ko na mas gawin. Kasi sabi ko, ibig sabihin, relevant ako. May sense ako, significant ako na tao. Kasi ito, the moment na tao na to, nagpapatulong sa akin, or the moment na tao na to, kumikita, nagkakaresulta sa akin, dapat mas gustuhin ko pang magkaresulta. Kasi itong tao na to, ang titingnan lang din naman ito, ako. Di ba yung mga business partner natin, kanino yan titingin? Pag gusto nila magkaresulta ng malaki, syempre sa atin. Kaya di ba, parating siya mentor team. Kasi siya yung direct upline ko. Kumbaga, kung ano yung meron siya right now, gusto ko din. Or mas competitive. Ganun lang din naman. Ang pinaka-success naman para sa mga mentor, sa mga success partner, is mas malagpasan mo pa yung results na create nila. So, parang ganun. Okay? So, right now, kung newbie ka pa lang, tapos gusto mong mas makashare, gusto mong mas ma-inspire, mas agahan po natin gumaling, aralin yung negosyo para mas lalo po tayong mas makatulong sa napakaraming tao. Okay? So, ganun po siya. Kaya, thankful ako sa community na to. Diba? So, nandyan kayo. Nandyan ka ba? Yeah. Oh, wala ka kasi last week yan eh. Wala ka kasi nag-attend. Makoy, nandyan ka? Oh, wala ka kasi hindi ka nag-attend. So, yun siya. Kumbaga, right now, mas na po natin. Kumbaga, mas galingan na po natin. Mas gustuhin na po natin. Kasi di ba ako naaalala niyo po yung tinuro ko last natin now, na yung success ginugusto. So in connection with that, ito na po yun, yung desire natin. Kasi yung success, hindi siya mangyayari kung ang mindset natin, ay saka na lang. Magpa-pay na yung kaklase ko. Ay saka ka na lang mag-pay, di pa ako naka-subscription. Ganon. So, kumbaga, mas lalo po natin gawin yung best natin, mas gustuhin na po natin right now. Huwag na natin antayin mag-New Year's resolution or what, ngayon pa lang. Okay po? So, yun, ito siya. Yan, excitement. Dito naman sa excitement, sabi dito, let your excitement drive you forward and your passion keep you alive. Yan. So, dito, ang passion ko po kasi, bago pa naman ako dito ma-introduce sa ganitong industriya, sa school, gusto ko talaga mag-talk. As in, public speaking, idol ko kaya si Miriam Defensor, kung kilala nyo. Yon. So, kaya nangarap talaga ako gusto maging lawyer, gusto maging public servant. And, yun,
dito sa community na to, nakikita ko kasi dati nung yung pinipresent pa lang to sa akin na mentor team na ganitong industry, nakikita ko nagtatalk sila, nag-aano sila. Kaya na-excite ako. Na-excite ako. The moment kasi nahawak mo yung microphone, the moment kasi na mabigyan ka ng opportunity na mag-talk, ibig sabihin, pwede kang mas makatulong and mas maka-enlighten sa napakaraming tao. Kaya kung mapapansin nyo dyan, yan, ito po, talaga, super duper happy and excited ako. Kasi itong tao na to, lalo po ito si Ate Emmy. Si Ate Emmy, very, alam mo yun, negative po talaga siya, actually, sa ganitong industriya. Kapatid niya si Tita Rodelyn Arasaki. Pero right now, na-open mind na siya. Talagang positive siya na yung nagpapakausap sa akin na napakaraming tao dun sa Pili. Eh nakakatuwa kasi sabi niya dun, thank you so much. Buti na lang, ikaw yung naging coach ng ate. Yun yun. Kaya parang sabi ko, thank you Lord kasi kinonect mo ako sa mga tao na to. And right now, mas na-appreciate ko na mas lalo kong galingan. And ito pong kapatid ko. And kahit ganyan yan, hindi ko alam kung ano kasi ang parating niya lang sinasabi, thank you ate. Yan. Parang nonchalant na hindi ko alam. Yan. Pero thankful ako kasi, kumbaga, hindi yan, mahihayin yan. Pero pag sinabihan ko, may event kami mag-invite ka kasi bigyan kita ng pagkain. Yun, sa mga event namin sa labas, kasi pinapagawan ko siya ng, may alkansya yun. Sabi ko, hindi po pwede, ako pa yung maglabas ng puhunan sa'yo na 8.5. So, hopefully, mabuksan na namin yung alkansya niya. Pero thankful ako kasi itong tao na to, hindi na siya ganun kadati. Na hindi niya alam kung ano ba yung pangarap niya sa buhay. Hindi niya alam kung bakit siya nag-engineer eh. Hindi niya alam kung paano mangarap. Kaya thankful siya every time nag-a-attend siya sa mga ganito. Sabi niya, ate, ang ganda pala. Nag-long message siya sa akin in English. Yan, ang ganda pala kasi ganito pala yung community nyo, ganito ganyan. Mas naturuan ako na mas mangarap ng malaki. Kasi dun sa amin, sa Masbate, malayong lugar kasi yon. Ang status po ng mayaman dun sa barangay namin, pag may tricycle at motor ka, mayaman ka na. Yun. Eh, yung kapatid ko, mas tumagal dun sa amin. Sabi niya sa akin, grabe ang ganda pala dito. Kasi dito ako mas natuto, mangarap. Kasi pag pinag-uusapan baga yung pangarap dun sa amin, sa lugar namin, sasabihin, ambisyosa ka, negative, di ba? Ambisyoso ka, ganun. So, sabi niya, wag daw mataas ang lipad, ganun, sa amin. Kaya, dito niya mas kaya pag may mga big event, pinapaten ko siya dito para at least matutunan niya na mangarap ng malaki. And of course, mag-take action din. Kaya, yun, nag-i-invite siya na napakarami. Kaya sabi ko sa kanya, mas dalian mo na, mabuo yung 8.5 kasi yung mga taong sinasama mo dito, baka maunahan ka. So, ganoon siya. Kaya, very excited ako kasi, kumbaga, kung yung mga tao na yan, na hindi ko naman expected na maniniwala sa akin, magtitiwala sa akin, and mapapa-open mind ko, lalong-lalo na to si Ate Emmy, kasi thankful siya kasi dito niya nakita, mas nakilala niya yung sarili niya. Pag umabot na po pala tayo sa 49 years old na kasi 47 si Ate Emmy, nandun na daw yung sa magkakaroon ng mag-menopause. Kaya hindi niya alam yung purpose niya in life. Wala kasi siyang asawa, tapos kaya puro negative yung nafe-feed sa mind niya. So, nung nakilala niya tong community natin, tapos nadala ko siya sa Manila, ang ng feedback niya sa ganitong community. Kaya, yun, mas lalo akong na-excite, mas lalo akong naging passionate na mas galingan ko dito. Kasi, dalawa pa lang yan na pero sabi ko, mas dadami pa sila. And syempre yung team na binubuo ko. Tama? So, yun siya. And of course, eto, yung focus. Okay? So, dito, kumbaga, parati kong motto, di ba? Focus on you until the focus is you. Kumbaga sabi ko, 5 months pa lang ang Ascendra, 5 months na learning stage, 5 months na talagang marami akong natutunan, sumasabay yung results. Kaya sabi ko, nung pagpasok ko dito sa office, nakita ko kaagad yan, no? Sabi ko, time welcome talaga dito, talaga malalagay na yung pangalan ko. Kasi di talaga ako dyan nalagay, na-awardan na ako ng MC sa previous company, di man ako dyan nalagay. So sabi ko, yun, lalagay ko na dyan, sabi ko, nagpa-reserve na ako dyan ng slot. So ganun siya. Kumbaga,
sabi nga, totoo talaga, sabi to, you don't get results by focusing on results. Okay? Sa ginagawa natin po ngayon, kumakausap tayo, ay, 1,700 na naman to, ay, 1,150 na naman to. Pag focus tayo sa result, tas nagiging kidit na, lumalayo na tuloy. Tama? So, you get results by focusing on actions that produces result. So, ganun po siya. So, right now, basta ginagawa po natin yung dapat natin gawin, kumakausap ng tao, ginagawa natin yung kung ano yung pinapagawa sa ating mga success partner natin, for sure, magkakaroon at magkakaroon. Ibe-bless at ibe-bless, magbubunga at magbubunga po lahat ng effort natin right now. Yung yung breakthrough results, nakadepende yan sa kung gaano ka na ka-ready. Ngayon kasi, yung pattern ko kasi, bago sa akin ibigay yung isang quality na leaders, let's say, mag-executive, ang dami mo na sa akin binibigay ng mga tao, ng mga, aayusin, magpe-pay ng associate, tapos tuturuan hanggang sa umaalawa, gano'n. So, dito, ang dami kong natutunan na the moment pala na mag-focus ka sa pera, sa una lang yung saya. As in, masusolusyon na yung kailangan natin babayaran sa bills. Kasi, di ba, sabi baga, 90% of your problem will be solved by money. Pero ang pinaka-rewarding dito, yung kumikita ka na, pero ang dami mo pang napapasaya kasi kumikita din sila. So, yun siya. Kaya regardless kung magkano yung laman ng portal nyo right now, mantrahan na po natin. Kasi ngayon lang naman yan. Okay? Hindi naman yan forever. Okay? Basta gagawin po natin yung part natin. Okay? Dati, tinuturuan lang kami ng mentor namin dati. Yung sa everyday daw, i-open mo lang yung portal mo. Tapos imagine mo na kung magkano yung laman ng portal mo. And as in, darating ka na lang sa point na totoo na yung ini-imagine mo. Kaya may mga instances masasabi mo na lang, ay, nangyari na to. Parang ganun. So, yun siya. Kaya sabayan niyo po ako. Kasi, who knows, di ba? Di ba? Kasi sabi ko, talagang, makasama din ako sa 150, sa gala. Marami din ako ma-achieve na goals dito kasi I'm doing it right. Yan. So, congratulations sa ating mga sa founding partner natin, kay SP Christine, SP Danny Danao, SP Juliana, and SP JM. Kasama po sila sa Grand Gala this coming December 17. Yan. So, ang ganda din ng purpose ni Lord eh. Sabi ko, ay, buti na lang, hindi pa ako kasama kasi walang magti-training sa inyo. Ay, walang maiiwan. Yan. So, yun. Kumbaga, thankful ako kasi, kumbaga, time will come. Tayong lahat na. Diba? So, yun siya. Yun. So, as in, yan ang mga pictures. Ang dami yan. Kasama natin dyan yung Exodia. So, pag nandun ako sa Naga, talagang healthy talaga na at least, every month pumupunta ako, nagpapatend ako doon. Kasi parang sabi ko, ay, na-excite ako. Dati, sa previous company, ito, ahead ako sa kanya, tapos dito, ganyan, parang, hindi ko man kino-compare, pero na-excite ako kung sabi ko, ay, nagawa ko na to before. Iba lang yung process na tinuturo sa akin ngayon. Tapos dala-dala ko yung mga downlines ko, ang dami na-inspire. Sabi natin, Emmy, alam mo, coach, excited na ako, ikaw din magtutok dito sa Naga. Kaya, yun, it's done na makapag-heal din kami mismo ng AIF doon mismo sa Pili, na kami na mismo yung magaan. Kaya yun siya. Kaya sabi ko, si Lord na ang bahala. Thankful ako sa mga nangyari sa akin for these 5 months, and mas lalo nating galingan sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon. Okay po? And of course, yan, dito sa goal. Okay? So ito, the goal without a plan is just a wish. Okay? So right now, dapat daw maging smart yung goals natin. Hindi TNT ha? Smart. Yes, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. So, this time, since December na right now, okay, ito yung assignment natin. Tapos, syempre, magnanaw pa ako by January. Kasi tuloy-tuloy yan, every month may naw ako. I-check ko yan. Okay? Ngayon, assignment nyo, gagawa po tayo ng dream board. Okay? Dream board. So, good for 1 year muna. Good for 1 year muna. Starting na this month. Okay? Gawa po tayo ng dream board.
i-consider po natin ito, smart. Good for 1 year muna. Basta good for 1 year na yan, gusto mong, sa dream board mo, gusto mong makasama sa shopping lifestyle. Lagay mo doon, shopping lifestyle. Gusto mo maka-upgrade ng iPhone 16, kulay pink, kung may kulay pink. Yan. Lagay mo doon, lahat. Gusto mo maging executive rank na by 2026. Gusto mo magkaroon ng executive leader, tas HATSP pa. Ayun, ilagay mo. Kasi i-check na lang natin yan pag sa December 2026 na. Ang tagal no. Yan. Pero i-check ko po yan sa, kailan ako ulit mag-now. Ay, si Mentor siya na, si SP siya na mag-now sa December 16 siya. Ngayon, nandito din ako. Bago matapos si Mentor siya na nyo mag-talk, i-check ko yan. Kilala ko pati kayo. Yan. So ngayon, dapat mag-create tayo ng dream board. Okay? So dati, i-share ko sa inyo pwede kung first time nyo bago magawa ng dream board, ay parang masabi ka mo kalawi or parang di mo man, ay saka na lang, parang silent muna. Kung ano na lang ang ma-achieve, parang ganon. I-try nyo kasi the moment na gumagawa kayo ng dream board, masaya na. As in, parang ang feeling nyo na parang nakuha nyo na yun. Okay? So sa December 16, i-check ko po yan. Okay? So, i-check nyo, gawa na kayo ng dream board. Ang pinaka-requirement, at least, kung soft copy, kasi syempre, nyo pa. Sa next year, dapat, i-check ko na yan na may, na tayo. Yung, yung, may proper na tayo na, naka-frame na and all that. So, at least, makapag-draft na kayo ng dream board nyo by December 16. Okay? Para sa December 16, masabihan ko din yung mga natin, mga iba nating kasamahan. So, at least, nandito na po kayo, gawa na tayo. Okay? Kasi, masaya sa feeling na pag nakagawa na tayo ng dream board, mag-check na lang tayo dun. Tama? Lagay nyo na, i-hit na natin yung Boracay. Yes. Yun. So, para at least mamantrahan na. Yan, ang gugulo siguro natin doon ay excited ako bumalik dun sa Boracay. Iba naman ang kasama. Yan, so yun, i-check ko po yan sa 16. Kilala ko kayo Pag may hindi ka murag attend puntahan ko kayo sa bayan. Yan, so eto naman, tapos na tayo sa mindset. Ito na lang po, yung basic New Ascenders Guide. Okay po. So in preparation po ito sa December 16, especially nagagawin na intensive, po yun, skills training na yung gagawin ni Mentor Shen. Kumbaga, uunahan ko lang kayo na ito lang naman yung basic, pero magtuturo pa naman si Mentor Shen nyo by December 16, pero bago matapos yun, magkakaroon tayo ng demo drill na. Magdi-demo drill na din tayo doon. Kasi dapat, pag bumalik na si Mentor Jackie, pag nagtawag si Mentor Jackie, sabi Mentor Jackie, Coach Makoy, mag-present ka nga ng AIF. Ay, dapat marunong ka na. Ganun siya. What if magpa-games pala si Mentor Jackie dun sa, natin, sa outing natin sa, December, kung sino makapag-present ng ganito ganyan, dapat alam nyo na. Kaya dapat, galingan natin. Sa December 16 yon. Pero ito na muna yung ituturo ko sa inyo. Number 1, Facebook marketing setup. Okay? Sa mga newbie po or sa mga datihan na hindi pa po ngayon na i-improve yung Facebook. Okay? Facebook is our tool para ma-share po natin yung negosyo. Okay? Siya po yung natin ginagamit. Ngayon, dapat makabuild po tayo ng trust. Okay? Ngayon, paano makakabuild ng trust? Lalagyan ba yung trust me doon sa bio? Hindi. Yan, ayusin po natin yung profile picture. Dapat yung profile picture mo, nakikita yung mukha mo, okay? Hindi na naka 1 by 1 tapos full body. Nakikita yung, mas maganda yung nakikita po yung mukha. Diba? Yung profile picture ko, gano'n na talaga yun. Next year ko pa yung babaguhin pag pumayat na yung mukha ko. Yan, yun, kasi nakikita yung mukha ko. Parang ID, parang gano'n. Pero hindi mo naman kailangan na white background and all. Basta ang lang, makita yung mukha mo. Okay? Tapos yung cover photo dapat maganda. Okay? Tapos yung sa about, yung information ng profile mo, hindi dapat naka-work at Krusty Krab. Hindi sa puso mo. Walang negosyante po na ganon. Okay?
So, ayusin po natin yung paglagay. Kung hindi po kayo guided, pwede nyo pong i-stalk yung mga Facebook po na mga core leaders natin, yung FP natin. Okay po? Para at least ma-check nyo. Mas maganda po kasi, maayos na po natin. Ito po yung pinaka number 1 na maayos po natin. Yung Facebook marketing setup, yung profile picture and all that. And of course, sabayan po natin ng content creation. Kasi bakit? Maayos nga yung Facebook mo. Maayos nga yung profile picture mo, cover photo mo, maayos yung information mo. Ngayon, hindi ka naman nagpo-post. Baka akalain ng client, patay na yung mayari ng... yung mga ganon. Oo. Tapos, nakapublic po dapat ha. Huwag nakalock. Okay? Kasi pag nakalock yung profile, may tinatago yan. Tinatakasan yan. I-open mo kasi negosyo to eh. Hindi tayo nagpo-close. Yung Facebook natin, yun yung tindahan natin. Wala yan, open hours yung Facebook natin. Okay? Wala yan hours time na open now, 3 to 6, ganon. Okay? Okay na, nag-off ka kasi natutulog ka, pero dapat naka-public siya. Okay? So, dapat ma-improve na yan kasi isa yan sa i-check din ni Escushen sa 16, sa intensive training natin. Okay po? Lalong-lalo na sa mga baguhan talaga. And sa mga, nandito na. So, yun siya. Kasi mabilis, trusted ko na po. Ang Facebook ko, aminado ako na hindi naman so much perfect. Pero, inano ko yung pinaka-top priority. Yung mga downlines ko kasi, tinitingnan kung gaano ako sa Facebook ko. Yun. Gaano ka active. Tapos, yun, imaginein mo, sa tingin mo ba, magpapadala ng 200,000 yung isang tao na hindi nga niya nakikita yung mukha ng taong papadalahan niya kahit sa Facebook? Tama? Ganun siya. So, ngayon, ang mga tao po, matatalino na. Okay? Kung matalino ka, mas may matalino pa po sa'yo. Mga pa yan. Kumbaga, mas maganda, ma-improve po natin agad to. Okay? So, sa December 16 din, i-check din po namin yan. And of course, content creation. Magtaga-post ka man. Diba? Kasi, negosyo mo to eh. Paano mo ma-share yung negosyo kung hindi ka proud na i-post? Kahit Coach Liz, naghawak lang ako ng package, oo. Kasi doon nag-start eh. Diba? Kahit Coach Liz, kakabili ko lang ng package ko, i-post ko yun, oo. Kasi time will come, kasama mo na yung mga newbies mo, mga new enrollee mo. Tama? Ganun siya. Okay? I-maximize mo muna yung mga available right now. Group picture, yung mga pinakita ko sa inyo, kaya, di ba, gamit ko yung mga picture namin. Yun, mga sa page. Yan. Kung ba, may posting sa Senjus Prime, pwede nyo i-share. May posting sa yung team pictures, pwede mong i-share. Pero wag naman yung puro lahat copy and paste, ha? Kasi, siyempre, masabi yung client. Baka ma-reply mo sa client, copy and paste din. So, try mo din hindi naman ganun ka, kasi hindi naman kailangan pag-aralingan ng captioning. Pero, ako, gumagamit ako ng ChatGPT. Nag-i-stalk ako sa mga mentors. Tapos, ina-edit ko. Yung parang maging dating point of view ko na. Parang ganon. So, ganon siya. Kumbaga dito, maximizer lang dapat. Pagalingan lang mag-maximize. Okay? Minsan nga, post ni Coach ginagaya ko. Wala, at least, di ba? Wala namang magsabing bawal. Pero pag magaya mo pa yung nila, may nalagay kasi siya hashtag, yung Prima. Sabi, copy and paste, yung Prima silang 13, yung brand name, ganon. So, mag-post tayo ba yan? Di ba? Mamaya magpo-post tayo. O di, mag-post ka. Thank you so much sa wisdom, learning, yung araw na ito, ganon, blah, blah, blah. Di ba? Yun. Kumbaga yung maximize natin, para yung client, may kaklase ka. Gusto sa mga ganito, yung nagme-meeting, may pinag-uusapang mga, pera-pera, mga ganun. May inspire yan. Grabe. Dati si Makoy, hindi naman to ganito. Pero ngayon, hindi na mahiyain, ganito niya, na-inspire, ganun. O di maghahaw. Tama? Ganun siya. Okay? Ang dami nating pictures, tas may video po tayo sa Senjus Prime. Yan, na ginawa po ni Mentor Juliana, yung sa mga event, pwede nyo po yan i-download. I-copy link nyo lang, puntayin ko sa Google,
search mo yung save from net, tapos doon mo i-paste yung link, tapos download. Okay? Ganun siya. Okay? So, yun, mas maganda i-maximize na natin kasi in preparation yan sa December 16. Yan, si Coach yan na, magte-training, bahala ka mo. I-check na yan. Yan. So, next is must attend all trainings online and offline. Ito po pinaka-importante. Kasi, kagaya sa akin, kung hindi naman ako nag-attend that time, hindi naman ako nakinig, hindi ako natuto, wala man akong ituturo right now. Okay po? So, very important ito. Kasi itong negosyo natin, parang school. Hindi ka naman mag-level up. Diba, lilipat sa sa ibang resorts kung hindi mo natutunan yung first level. Tama? So, mas maganda po, kahit sabihin natin, ay, paano po yan kung nag-aaral ako, ganito, ganyan, ano po yung gagawin ko? Understandable naman yun kung may exam ka. Pero kung free ka lang din naman right now, mag-attend ka na. Okay? Kasi ang daming mong masasave up na time the moment na nandito ka right now. Okay? Panalo ka na moment na nandito ka right now. Kasi yung mga wala dito, hindi pa nila ito natutunan ngayon. December 16 pa nila, mas matututunan yun. Saka pa lang sila mag-a-adjust. At least, alam mo na ito ngayon, pwede mo nang i-apply. Okay? Nakasave ka po na time. Okay? Yun. So, mas maganda. Tapos, i-maximize nyo din po yung online event. Kami na yung nag-organize dun. Kayo, papasok na lang. Active naman kayo, tapos mag-comment naman kayo dun. Comment naman kayo, congratulations. Grabe, ang ganda talaga, ganito, ganyan. Makipag-aral naman kayo kasi, kumbaga, yung mga first-timer din, pumapasok dun, at least, matulungan din natin na ma-enlighten sila. Mas ma-inspire sila. Kasi yung community na nabuo natin, attentive, active, proactive, energetic, wow, lahat na. Ganun siya. Okay? Tatandaan ko yung mga pangalan nyo, ha? Yan. Number 4, must have AIF slides. Okay? And know how to present. Very strict na ako dyan. Ganito. Share ko lang sa inyo. That time kasi, nang baguhan pa lang ako sa industriya na to, hindi pa syempre ako marunong mag-present. Pero since kakasali mo lang, di ba, excited ka may share? Kasi, excited ka, baka maunahan ka pa ng mga ibang matap yung mga kakilala mo. That time, hindi pa kasi ako marunong. Pero sinasabihan ako ng coach ko na aralin ko to, aralin ko yan. Sabi di ba, ay nandiyan naman si success partner, yung coach, ipakausap lang, ipakausap. That time, meron akong ipapakausap. Biglang tinawag nun si Mentor Teen, ewan ko kung ano yung ginawa, pero wala siya doon, bigla siyang nawala. That time, naging eye-opener na yun sa akin, na dapat alam ko. Kasi, sayang yung tao, syempre matuturn off yun. Tapos sasabihin mo, may isasali kita, i-share ko sa'yo, tapos di mo ma-share. Tama? Ganun siya. So ngayon, understandable naman na baguhan ka pa lang, kakasalpak mo lang sa grupo, pero at least, alam mo na kahit paano po, bigyan mo ng oras. Okay? Na alamin kung paano din mag-present. Kasi hindi habang buhay, okay? Hindi habang buhay yung mentor mo yung magpe-present para sa'yo. Okay? Hindi habang buhay yun. Imagine mo, Millionaires Club ka na dito sa tapos si mentor, grabe naman Di ba? So, eto po, AIF slides, pwede po kayong humingi sa success partner nyo. Yung mga slides or sa AIF na presentation, di ba sa Zoom, screenshot kayo. Yung mga pinaka-basic, hindi mo naman kailangan na super-duper galing na. So, yung slide, pwede nyo yung makuha sa success partner nyo. Tapos, try nyo mag-practice sa salamin, sa bahay nyo. Hindi pa naman ganun ka-perfect, pero at least alam mo na paano i-share sa mga kakilala mo. Para, dito mo na maitawid. At least, kung may tanong pa yan sa kung ano yung negosyo, maipapatiap mo na sa mentor mo or sa success partner mo. Kaya, mas maganda kung 1 month ka na, at least kahit pa paano, alam mo na po. Kasi ang tagal na ng 1 month. Okay? Ang AIF natin, ang negosyo natin, mabilis lang naman i-present. Di ba? Ang bilis lang, 5 package lang, A to E. Di ba? Hindi mo naman yung, associate. Ang dali lang, tapos paulit-ulit lang, di mo nababago. So, ang ano mo lang nun, pag may mga online event, eto sabihan ko na kayo, every Monday, dapat present kayo sa AIF natin sa Zoom. Doon kayo matututo. Doon nyo kasi ma-witness, ma-observe paano mag-AIF yung iba't ibang core leaders natin. Para matuto kayo. Kasi yung pag-present kasi namin, zero-based talaga. Para masundan ng mga
onliner natin, ng mga OFW. Kaya the moment na nandito ka lang din naman para balik-balik ka sa office, at least dapat alam mo na. Okay? Kasi that time na-experience ko. That time, di ba, mahilig tayo sa pa-ABC rule. Eh, syempre, pag gigil na gigil ka na, positive na yung kausap mo, tapos what if, di ba, i-add mo si mentor mo, what if nasa meeting? Si mentor din kasi that time, abala siya, kasi siya sa Technocrat Council. That time, pag kasi, sabi ko mag-aantay na yung client, sino yung itatap ko. Kaya pinush ko na yung sarili ko na dapat gumaling ako. Kasi, hindi po pwede na iasa ko yung result ko sa kanya. Though sabi nga, di ba, tulungan, pero grabe naman yan kung ang tagal mo na, hindi mo pa din alam. Tama? Eh, given naman na lahat ng trainings, given naman na lahat ng mga materials. Tama? So, ang that time, nung sabi